Bisig sama-sama, Harry Roque sa Senado. Isang taong meron ka lang nakita at pagmamahal sa lahat ng Pilipinas na kaya kitang nakatakas noong Pinoy na ang si Harry Roque ang magtutuloy. Ngayon naman, ating pong palakpakan ang pagdating ng ating mga ibang senador. Unahin na po natin dyan, syempre, Senator Harry Roque. Kasama din po natin ang galit sa mga boto, Senator Larry Gabon. Kasama din po natin ang ating susunod na senador, Archuleta. Siyempre, kasama din natin ang ating senador na kung saan win na win tayong lahat, Senator Win Gatchalian. Siyempre, kasama din natin ang ama ng lalawigan ng Quezon. Palakpakan po natin, Governor Danilo Suarez. Ayan, at ang iba pa po mga unity senators ay kasama na rin po natin. Mamaya makakasama po natin ang ating susunod na Pangulo, Bongbong Marcos! At syempre makakasama din po natin ang ating susunod na Vice Presidente, Vice President Inday Sara Duterte. Syempre kasama din po natin ngayong araw ang ating pinakamamahal na kongresista, Congresswoman Ana Suarez. Simulan na po natin ang pagpapakilala sa ating mga senador. Unahin na po natin sa ating babaeng senador. Siya po ay kasalukuyang congresswoman ng Antique at isang House Deputy Speaker. Ang tanging Pilipinang nag-top notcher sa dalawang senatorial elections. Tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan at higit sa lahat isang alagad ng pangangalaga ng kalikasan. Gumawa ng batas para sa libreng college education at para sa maliit na negosyo. Number 40 sa balota, Senator Lauren Ligarda. Ang mga batas sa buhay namin. Iba ka. At dahil dyan, Lauren Ligarda, number 40 sa balota.
Loren Legarda po. Iisa lang ang aking hangad, ang magsilbi ng tapat at mailapit sa bawat pamilyang Pilipino ang mga tulong at programa ng pamahalaan tungo sa sama-samang pagbangon at pag-unlad. 20 taon po tayong nagsulong ng mga programa para sa edukasyon, kalusugan, agrikultura, kabuhayan, kultura at kalikasan, pati na rin klima. Nandyan po ang mas maraming trabaho para sa nangangailangan. Suporta sa maliit na negosyo, kabuhayan para sa lahat. Sa tulong ng Dole Tupad, yung Cash for Work, nakakapagbigay tayo ng short-term employment sa mga nawalan ng trabaho, lalo na ngayong pandemya. Yung Dole Pangkabuhayan, nagbibigay ng puhunan sa mga gustong magnegosyo. Yung DSWD Sustainable Livelihood Program sa mga 4P families para tumulong magkaroon ng micro-enterprises. DTI Shared Services Facilities, nagbibigay ng mga equipment sa maliit na negosyo, mga kooperatiba, pati na rin mga test na training sa scholarships para mahasa ang kaalaman at kakayanan ng mga Pilipino. Ang mga programang aking pinondohan pong ito ay nagbibigay buhay sa mga batas na ating naakda gaya ng Micro, Small at Medium Enterprises Law, ating Barangay Livelihood and Skills Training Act nung ako po'y senador. Yung pagtaas ng sahod at dagdag benepisyo sa ating mga pulis at sundalo ang ating sinulong sa Senado para sa pangarap ng bawat Pilipino na magkaroon ng graduate sa pamilya. Libreng edukasyon ang ating tugon sa ilalim ng Universal Access for Quality Tertiary Education. At sinama rin natin yung free wifi sa mga state universities at colleges. Hindi natin maiiwasan ang magkasakit. Pero takot tayong magkasakit siyempre dahil sa gastos ng pag-ospital. Kaya meron po tayong naakda at napondohan yung Universal Healthcare Law. Napaglaanan po natin ng sapat na pondo ang programang Health Facilities Enhancement Program. Pati na rin yung MAIP, Medical Assistance for Indigent Patients, tungo sa mas maayos at dekalidad na healthcare services para sa ating mga kababayan. At hindi ba natin kinalimutan ang pangangalaga sa ating kalusugan at sa kalikasan. Ang ating mga kabataan, students, learners, mga mag-aaral, salat sa gamit para makasabay sa kasalukuyang sistema ng edukasyon. May sagot po tayo dyan, yung pagsasabatas at paglalaan ng sapat na pondo para sa one tablet, one student bill na aking final at ipa-file ng muli para maging batas. Para sa ating mga health workers, patuloy na hinaharap nila ng buong tapak ang hamon sa kalusugan. Atin pong sinusulong ang kanilang permanente special risk allowance. Ang ating mga teachers, mga guro, ilang taon na rin dinadaing ang kakulangan sa benepisyo. Ating pong pinaglalaban yan para taasan ang kanilang sahod at pagpatibay ang kanilang mga karapatan sa ating Magna Carta for public school teachers, pati na rin sa private school teachers. At meron tayong mga livelihood programs ng gobyerno, pinagsisikapan natin makisama sa isang pangkabuhayan law upang mas maraming kababayan natin ang siyang makinabang. Yan po ang ating mga nagawa bilang senador. Ginagawa ngayon at patuloy na gagawin sa Senado para po sa pagkasenso ng lahat ng sektor ng ating lipunan. Dahil sa pandemya, marami sa atin tila'y nawalan ng pag-asa. Kaya ako po ay nakikiisa sa sama-samang pagbangon na walang napag-iwanan, may pundasyon ng pagkakaisa at may layuning tungo sa ating pag-unlad. Magkaisa po tayo sa iisang hangarin na mailapit sa ating mga kababayan ng mga programa ng pamahalaan na magiging katuwang nila sa mas maayos at maginhawang kinabukasan. Patuloy po nating mahalin ang ating Pilipinas. Ipadama ito, ating pagmamahal sa pag-aalalay sa ating mga kababayang nangangailangan ng ating tulong. Uli na at pag-asa sa puso ko, ang serbisyo para sa inyo ay higit sa sapat, higit sa tapat, higit sa dapat. Dahil
mahal ko po kayong lahat. There we have it, ladies and gentlemen, number 40 sa Manila, Senator Lorin Legarda. At ngayon, ating din po palakpakan kasama na Sa susunod, sa meeting ni Evance, dapat lahat tayo magsayawan na. Pwede ba yun? Una-una, hayaan niyo muna magbigay-pugay ako sa aking boss. Naging boss ko po siya ng 17th Congress. Siya po ang aming minority leader. Ako po ang deputy minority leader. Ang ama po ng Quezon, ang aking tatay, Danny Suarez. Nandito rin po ang ating Vice Governor. Naku po, magtatalik na kaibigan, nanay ng buong probinsya, Vice Governor Nantes. Narito rin po ang aking mga kasama sa unit team. Nandyan po si Win Gatchalian. Hindi po nakikadaan. Siyempre po, anak ng basa, Jingo Estrada. At siyempre po, abogado, kalaban ng mga malalaking kumpanyang masasama, walang iba kundi Dante Marcoleta. Ako po'y suki ng Quezon dahil naging gusto ang inyong gobernador. Tapatan na tayo. Ako, kalusugan. Ang unang-unang sinulong ko na batas, universal healthcare. Pero anong nangyari? Linapa ng mga pangdaramo ang pera para sa tigil. Dito lang sa probinsya, meron siyang napakaliit na hospital. Ang kanyang koleksyon sa opisyalis ng Kongreso na nililihan bilang minority leader. Bakit hahanap ng ibang gobernador? Dapat isa lamang, Danny Suarez for governor. At siyempre, kung nandyan si Manong Danny, nandyan din po ang aking nanay. Kalahati ko ang pinulit ko na pulisa ng binibigay niya. Kalahati, cornic. Wala pa iba kung hindi ang inalim ng probinsya ng Quezon. Tita, Mami, Alena Suarez. At siyempre, nandyan din po ang aking kapatid. Medyo mas marami na po kasi bayo ko yung hair ko. Pero sa kanya medyo nauubos. Wala pa iba kung hindi si Congressman JJ Suarez. Kayo po dito sa Quezon. Kayo po ang testigo na kapag winapa ang pondo ng PhilHealth, hindi makakarating sa taong bayan. Kaya ako ang pangunahin na pangay natin ang tayo nakarating sa Senado, buwagin na po natin ang PhilHealth, palitan. Papalitan ng National Health Service na mawala ang lahat ng kakuntsapang kurado kung isa dyan na taga-Quezon. Hayaan nyo ng isulong ko ang karapatang magkaroon ng pagkain ng lahat. Itigil na natin ang katutuman sa ilalim ng administrasyon ni Ate Bongbong at Inday Sara sa pamamagitan ng Zero Hunger Bill. Dapat sa ating taon, wala nang nagugutom sa Pilipinas. At siyempre, para mabawasan ang pagkagutom, sisiguraduhin natin na ang lahat na pondo na nilaan para sa mga magsasaka ng yun, makakarating sa magsasaka ng yun dahil ang kito nagawak sa yun. Mga kaibigan, Diyos na oras ko, ang aking pakiusap ko, sana po patuloy na suporta sa mga tunay na naglilingkod sa Quezon. Sino po ang presidente ng Quezon? Sino po ang vice-presidente ng Quezon? Kinakailangan straight po, unity para sa ito, kaya kung hindi, naku, mamumuliti ka naman yan, pahihirapan si Bobo at si Inday Sara. At kung meron pa kayo natin pagmamahal, huwag niyo naman pong kakalimutan ang inyong national dancing teddy bear na number 54, Harry Roque po para sa Senado. Ulit po ang mga number 54 sa Manila, Senator Harry Roque. Ituloy na po natin ang susunod na natin senador ang isang abogado. Hindi lang abogado kundi isang matapang, may paninindigan at walang inuulungan abogado. Isang
pa ba? Siya na naman ang galing sa mga boto. Number 29 sa Manila, Senator Attorney Harry Gadon. Magandang umaga, Quezon! Napakainit ang inyong pagtanggap sa amin, kaya kami ay talagang natutuwa. Nakikita namin na napakarami ng supporters ng BBM sa Philippines. At ito naman ay sa pamunulo ng ating buting gobernador na talagang kaibigan ko. At alam niyo ba, ako ay hanga-hanga kay Gobernador Manny Suarez. Alam niyo kung bakit? Siya isang tunay na kaibigan. Sapagkat noong lugmok si President Gloria Macapagal-Arroyo, ang palaging bisita sa kanya ay si Gov. Manny Suarez at si Gov. Alela Suarez. Silang kasama hindi iniwan ang kanilang kaibigan sa panahon ng kagipitan. Kaya ako ay harang-hanga sa kanya. At maraming salamat, Gov, sa napakainit na pagtanggap niyo dito sa amin sa Quezon. I love you! Maraming salamat. Itong problema natin na hinaharap ay napakatindi. Bagsak na ating ekonomiya, marami ang nawalan ng trabaho, marami ang nagdudutong, marami ang nagkakasakit. Kaya kinakailangan natin ang isang mahusay ng pamumuno ng ating gobyerno. Kailangan natin ang matalino, malawak ang eksperyensya at higit sa lahat ay tapat ang hangarin ng maglingkod sa bayan. Bilang presidente, ang ating susuporta ay si Bongbong Marcos! At kailangan din natin ng isang vice-presidente na talagang kaibigan at katuwang na tutulungan ang ating presidente na magpatupad ng mga programa at advokasya ng gobyerno. At kaya ilang iba kundi ang ating matalino, matapang at matibay ang pagmamahal sa bayan, si Inday Sara Duterte! At huwag kakalimutan ang ating mga senador, ang line-up ng UNITIM, sapagkat upang maipatupad ang mga programa ng gobyerno, kinakailangan ng tulong ng mga senador na kakampi ni BBM at Inday Sara Duterte. Kaya nananawagan ko sa inyo na ating suportahan iboto straight lahat ng senador ng BBM sa UNITIM. At yan ay pinabibilangan ng ating cute na napakagaling sumayaw, si Harry Roque. At ang senador na talagang tunay na nagmamahal sa ating mga kabataan at estudyante na magbigay ng mga maganda at high quality education ay wala ibang ibig gansan yan. At ang cute na senador na napakagaling na napakaraming nagawa ng batas na biktima ng nakarang administrasyon. Kaya huwag kayong maniniwala sa pagpaninira sa kanya sapagkat siya ay isang mabuting tao. Si Jinggoy Estrada! At ang kalaban na mga mapagsamantalang oligarko na talaga namang napakatalit at mapagawang sa inyo. Wala iba kundi si Dante Marcoleta. Lahat sila ay susuportahan mo. Kasama na rin si Nick Sulini, Loren Ligata,
sabihin ito ay maghihikayat tayo ng mga negosyante at mga foreign investors na magtayo ng mga maliliit na pabrika sa mga bayan-bayan at mga probinsya. Gagayahin natin ang ginagawa ng Taiwan kung saan bawat distrito nila, bawat bayan nila ay mayroong mga maliliit na pabrika na gumagawa ng mga small components na kapag binuo at pinagsasama ng malalaking kumpanya ng assembly, ito ay nagiging malaking produkto at binabiyahe nila, binibenta sa buong mundo. Halimbawa, ang isang factory ay gumagawa lamang ng puro sila ng electric fan. Ang isang factory, puro motor lang ng electric fan. Ang isang factory, puro kaha lang ng electro. Ang isang factory, puro kaha lang ng computer. Yan na yan ay kapag ka pinagsama-sama na binigay ng malalaking kumpanya ay nagiging isang malaking produkto kung saan ibinabiyahe nila ito, binibenta sa buong mundo. Yan din ang kasagutan sa ENRO, yung tinatawag natin ENRO contract, sapagkat kung makakapaglikha tayo ng mga industriya, mas permanente ang trabaho. Ang tao ko dyan ay habang buhay. At meron din akong isang panumala na gagawin na magkakaroon tayo ng food security. Alam niyo ba, ginagawang dahilan ang artificial resources upang makapagsamantala ng mga smugglers at mga rice traders na rice smokers. Kung tutuusin, meron na ang 3% na surplus ng bigas na kung masusunod at magkakamodello yun ng ating post-harvest system. Ang problema kasi natin, ang mga palay, pagkatapos na kanihin ng magsasaka, ito ay pinangambak sa mga bodega ang iba't ibang iburo dahil mabagal ang ating sistema ng pagpapatuyo ng palay. Ang ginagawa natin ang pagpapatuyo, hinahatak natin sa kalsada, sa bangketa, sa basketball court, kaya mabagal ang pagpapatuyo at dahil makalunga ang kabilikan more than 30 years na ang kanilang production, ang kanilang pagkilig ay mabagal din. Mabagal ang pagpapatuyo, mabagal ang pagkilig, mabagal ang pagdala ng bigas sa merkado. Kaya yan ang nagiging dahilan ng artificial shortage. Ang gagawin natin dyan, magpapalumala tayo ng pagpapahiram ng pera sa mga rice millers association upang makapagbili sila ng mga modelo ng kagamitan at ang sa ganon ay mapabilis ang pagpapatuyo at pag-dealing, pag-islis ng tala at mabilis din ang pagdala ng bigas sa merkado. Yan yaman ay dalawa sa ating panukala. Kung gusto nyo mapanood at ibang ibang panukala, panoodin ang ating Facebook, Atty. Larry Gato, at Atty. Larry 2022. Doon ninyo mapapanood at mapapakinggan ang ating ibang mga programa. Sapagkat kung i-discuss yung video ngayon, kaya abutin tayo ng alas 3 na madaling araw. Kaya, nananawagan ng sentro ng suporta upang ang mga advokasya at mga panumala ay maidala natin sa Senado. Alam ko na ang mga taga-Quezon ay mayroong tumilapis ng mga pinulong na ihahalan. Alam ko na marunong tayo pumili ng mga tunay na maglilingkod sa bayan. Alam ko na ang mga taga-Quezon ay matatalino dahil ang mga taga-Quezon ay hindi ang mga taga-Quezon ay hindi. Maraming salamat po ng mga sinila. Maraming salamat po. Number 29 sa Malota, Atty. Senator Larry Gato. Ituloy na po natin. Ang aking pong susunod na senador ay isang deputy speaker sa Kongreso. Representante natin sa Bicol Artois. May akda na magbahas para sa recognition team sa State Universities and Colleges. Libre irrigation para sa magsasaka at ang training law. May laban tayo sa kanya. Number 43 sa Malata, Congressman and soon-to-be Senator Rodante Marcoleta.
pinutay sa kaibigan ng ating kabiyak at susunod na vice gobernador ng Quezon, si Red Nantes. Mga kababayan, kapag nakikita ko po ang kapal ng tao na gaya na nakikita mo sa umaga ito, lalo na pagkikibay, lalo na kaya yung huling balita na sinasabi ni Marites. Kilala po nito si Marites. Ang sabi ni Marites, balik-balik ka rin man natin ang pangyayari. Maglupasay na ang gustong maglupasay. Malinaw pa sa sikat ng araw, sapagkat nakikita niya raw sa kanyang bulang kristal. Ang susunod na Pangulo ng ating bansa ay si Bongbong Marcos. Wala nang iba. Ang susunod na vice-presidente ng ating bansa, wala na rin iba. Inday Sara Duterte. Sino naman po si Marimar? Meron din po siyang sinasabi. Gopdali, sabi ni Marimar, Mare, Marcoleta na tayo. Alam po ninyo, napakarami kasing problema ang dadaan ng ating bansa. Kaya po, si Bongbong Marcos at Sara Duterte, pinili po niya yung mga senador na makakasama niya upang pagtulong-tulungan namin ang lahat ng problema ng pabagyan haharapin po ng ating bansa. Alam po ninyo, nalugmok ang ating ekonomiya dahil sa pandemya. Hindi pa kayo gaano nababawan, dumating na naman ang panibagong problema ginaharap ng bansa natin dahil na sa nagpapagpagtaas ng presyo ng langis. Kaya kailangan po talaga ang isang team, ang isang grupo ng mga leaders na mabiling sapagkat kapag hindi nagkakaisa, kapag may kampi-kampi at nagkakawatak-watak, mahirap po na magkakumpay ang isang bansa. Wala po kong alam sa buong daigdig na isang bansa na umunlad na nagkaisa na sila'y nagkampi-kampi at nagpapahagi. Wala po ganun. Kailangan po talaga ang pagkakaisa. Ako po ay kumandidato bilang senador sapagkat ako ay inalok ni Pangulong Duterte. Siya mismo po ang kumausap sa akin. Sabi niya na, meron ka bang isang term sa Kongreso? Pero dumiretso ka na sa Senado sapagkat kailangan ka namin. Kailangan ipagpatuloy natin ang mga programa na ilagay ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Napakaganda po ng mga programa. Sabi na sa amin, isa ka sa kailangan ko para ipagpatuloy natin, maalagaan natin yung mga programa na ilagay. Sayang naman kung ito ay hindi ko papatuloy. Ganun din po ang sinabi ni Bongbong Marcos. Gusto natin kasama ka sa unity sapagkat isa ka sa pinagtitiwalaan natin. Sa mga kayo mga kababayan, ang nakaupong Pangulo ng Pilipinas, pinagtiwalaan po yung likod. Ang susunod na Pangulo din po ang pagtitiwala ni Pilipinas. Alam po nila kasi, ako at ang aking mga kasama na nasa yung harap yun. Kami po ang magtutulong-tulong at balikatin natin, itakuyog natin ang isang napakahalaga at masayang na responsibilidad na paglingkuran kayo ng buong karapan. Halimbawa po, gusto natin ibaba ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Bakit po? Ito po ang nakasulat sa batas. 21 taon na nakararaan ang sabi ng batas, ibigay ang kuryente sa mga bayan Pilipino sa abot kayang halaga. Tanong, abot kaya po ba ang presyo
ABS-CBN. Ganon din po yun. Higante, malaki, makapangyarihan, ma-influensya, kaya pabagsakin kahit political career ng isang kandidato. Pero hindi po tayo natakot sa pagka kailangan natin ipagtanggol ang karapatan ng bawat isang Pilipino. Kung wala pong magtatanggol, maraming magsasamantala. Ito po ang mensahe ng UIT. Kailangan po natin balikin ang namumuong problema natin. Pati ang ating magsasaka. Alam po ba ninyo meron din batas? 25% ng kapital ng mga bangko dapat ipahiram sa magsasaka. Nangyayari po ba yun? Hindi po. Sayang ang batas, kakaganda ng batas. Ngunit hindi ginagawa. Alam po ba ninyo kung magkano pinahiram ng bangko on average? 4%. Ang sabi ng batas, 25% ng kapital ninyo ipahiram ninyo sa balik ng magsasaka. Bakit hindi nangyayari? Wala ko nagpapatay. Wala nag-iimbestiga. Alam po ba ninyo yung batas sa education o na sinasabi niya? DepEd. 25 years ago, sila nila sa DepEd, huwag ka nang gagawa ng libro. Hindi yan ang tungkulin mo. Ang gagawa ng libro ay private sector publisher. Ano bang ginawa ng DepEd? Hanggang ngayon sila po gumagawa ng libro. Paano nangyari yun? 25 taon nilalabang ng DepEd ang batas na inuwa ng Kongreso. Tingnan po ninyo. Bakit? Sa dami po ng anomalya na dapat natin ayusin. Marami po tayong dapat na gawin patas. Halimbawa, magkano po ba tinatanggap ng barangay health workers? Magkano po ba alaman sa tinatanggap ng mga lupon? Miyembro ng grupo. Yung barangay tao, magkano po ba ang alaman sa 2,500 pesos lima? Katumpas po ng 83 pesos a day. Ang minimum wage po siguro sa inyo, 350 to 100. Itama po natin yan. Pati po yung mga guro natin. Halos, ang nakong taon na po nakakarap, pero yung pong pinipisyo natin ay hindi na ibibigay. So, gawin po natin, ayusin po natin natin. Pagtutulog-tulungan po natin ang unit. Mga kababayan, ang number ko po sa Balota ay 43. 43. Alam naman po ninyo kung ano yung 43, mga kababayan. Ano po yung 43? I love you too, ma'am. I love you all. Dati magkulat ako, hindi sikat, ngunit maglilingkod ng tapat. Maraming salamat po. Lalawigan ng Quezon. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat po, number 43, Kadate Juan Boneta. Isunod na po natin ang ating senador. Ito po, pero bago yan, palapakan natin, kasama natin dito, Senator Herbert Bautista. Tuloy-tuloy na po natin sa kanya, manalo po tayo at dahil para sa kanya, mahalagang makagawa ng mas maraming batas para sa ating mga estudyante at guro. Gaya na natin ay ipasa RA10 na Kiwanwa Universal Access to Quality Tertiary Education. Dating Congressman at hindi na rin bago sa Senado. We invite lahat kay number 30, Senator William Garcia. Alam niyo po, matagal na po ako sa politika, pero ito siguro ang pinakamaagang rally na napuntahan ko sa buong buhay ko. Alas 8:30, may rally ako dito sa Chacong. Pero ang tanong ko, anong oras mo kayo pumunta ko dito? Alas 5 ng umaga? Ang oras mo kayo nagising? Alas 4 ng umaga ba? Alas 3 ba? Alam niyo mga kasama, ibang-iba ko talaga magmahal ng mga taga-Quezon.
libre na po ang tuition fee at miscellaneous fee sa lahat po ng pagpapakong kolehiyo at universidad. Hindi na po kailangan makakuha ng diploma sa ating advanced diploma sa ating bansa. Pero mga kasama, hindi po ako sa ating trabaho. Ngayon lang bumabakon sa pagpapakong po ang pandemya ng ating bansa. Marami pa po tayong dapat gawin. Kaya gusto po natin ipagpatuloy ang ating trabaho sa loob po ng Senado. Tatlong bagay natin susulong. Una-una, dapat makabalik na tayo sa face-to-face classes. Kaya marami tayong mga nanay na patulan na bawasan po ang kita dahil ang full-time teacher. Pangalawa, dapat po ayusin natin ang K-12 system na ating bansa. Dahil dagdag po na 2 taon, pero marami po tayong mga magulang na hihirapan po sa dagdag 2 taon. Pangatlo, dapat tayo po taasan ang sweldo ng ating mga guro. Noon tayo iwan ako ang ating mga guro pagdating po sa sweldo at benepisyo. So ito po ay ilan lang sa gusto natin isulong sa Senado. Marami pa tayong gusto isulong para po maiataas ang antas at edukasyon sa ating bansa. Kaya mga kasama kami po ay malapit sa inyo lahat. Humingi po ng suporta, humingi po ng tulong sa darin ng pagkalanan. Ang aming pangkat, isa lang po ang sinisgaw. Wala dapat ang dapat maiwanan sa kalidad ng edukasyon. Lahat ay dapat makapag-aral. Hindi mo natin sila pababayaan. At sa ilan itong liderato ng ating susunod na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, sa ilan itong liderato ng ating Vice Presidente, Vice President Inday Sara, sisiguraduhin natin na ang ating kabataan ay nabibigyan ng magandang kinabukasan sa pamamagitan po ng kalidad ng edukasyon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Thank you very much. Muli po mga kababayan, number 30 sa Batangas, Senator Wayne Gatchalian. Isalita po natin ang isang balitang magbabatas at likod po riyan. Nakilala na ng masa na sigasig na sumatik sa mga magagawa, lalo na ang mga OFWs at principal father ng isang pamayo. Nating Senate President for Temporary at ang one of the most productive and prolific legislator na nagpasa ng 600 bills of resolutions. Ang pagbibigay ng trabaho may dignidad at kaisa sa ating lahat, number 27, Senator Chico Estrada. Congressman J.D. Suarez, Congresswoman Leto Suarez, Mayor Presa ng Tiago, Board Member Ilan Liwanag, dapat na mayors na turbayan ng Lalawigan ng Quezon, Philippine President Attorney Juan Suarez, ang lahat ng naman po. Una po ay nagpapasalamat sa inyong mga kapilit na pagtatakbo sa amin dito sa bayan ng Tiago, Lalawigan ng Quezon, at palagay ko sa dami ng tao ngayong umaga, palagay ko wala na iba sa darating eleksyon sa Pumbre. Meron na tayong bagong Pangulo sa ngalan ni Bongbong Marcos at tayong pangalawang Pangulo sa ngalan ni Inday Sara. Mga kasama, mga kaibigan, mga kabayan, kami dito po ay nalilbihan. Ang dito po ay nalilbihan bilang ilang senador sa loob ng 12 taon. At sa loob ng 12 taon, tayo po ay pagpapalagpas ang paano batas mamigil tumulan na aking malaan at hindi ko sa ating kailangan ay tayo po ay tinulan na isa sa pinakamasipag na naging senador, malawa kay Senador Senadora
Managerial Defensor sa Tiyago. At kung napapansin po ninyo, halos lahat ng mga lumakas na tayo sa katas na ay pinahihirapan ng masang Pilipino. Sapagkat yan po ang utang na namin sa masang Pilipino. Wala po ang masang Pilipino, wala po ang aking ama si Daddy Paulo Era, at wala rin po ang lingkod na si Jingoy Estrada. Kaya saan po ninyo, kung sa masakali pamalik po tayo sa Senado, lahat po ng ating mga mga batas ay sigurado ng panginabangan ng ating mga kababayan Bela. Pangalawa, nais ko po bumalik sa Senado sa pagkat gusto ko po na magkaroon ng disenteng trabaho ang ating mga kababayan Pilipino, lalo na yung ating kababayan walang trabaho dulot ng pandemya nito. Alam nyo, naranasan natin ng pandemya, marami na wala ng trabaho, marami na nagutulog, marami na nakasakit. Kaya naman po, isa sa aking mga kapasiya ang makapagbigay ng trabaho sa bawat Pilipino na wala ng trabaho dulot ng pandemya nito. Pangatlo, alam niyo naman yung sahod ng isang ordinaryong magagawa doon sa Metro Manila ay 537 pesos lang ang sinasahod ng isang ordinaryong pagkalita ko dito sa Lalway ng Quezon ay hindi wala ng taon higit. Alam ko na hindi po sapat sa isang pamilya na meron 3, 4, 5 anak. Kaya naman po, ako'y nalulungkot na halos wala ang matitira sa isang pamilya ng 300 piso lang ang kinikita araw-araw. Kaya naman po, magpapakayo sa sikantihin. Dodoble po natin, hindi natin matulungan. Wala rin po yung mga gulay red, wala rin gulay green, wala rin gulay orange, wala rin gulay blue. Ano po ba? Ano ba yun? Wala rin gulay pink. Wala rin gulay brown. Sapagkat, kung si Vivian at si Paisano mananalo lahat ng aking kulay na binigit, magsasama-sama na yan, magkakaisa na yan, tungo sa isang mamumulat ng Pilipinas. Alam nyo, mapapansin nyo si Paisano, mas bongbong sa kanyang likod ng mga kapwa anak ng mga presidente. Kaya naman po, tatlo kami, sama-sama kami sa isang itagado. Wala namin, hindi lang mga pangalan, mga pangarap at mga mitin ng aming mga magulang para sa inyong magandang pinabasa. Kaya naman po kami nakikiusap, naman po ito mahal at tiwala at suporta na binigay nyo sa aming mga magulang. Sana po ay ganoon din ang ibigay nyo sa kanilang mga anak na wala po ibang layunin mga maring kung hindi makapagligtod ng buong katapatan dito sa ating bansa. Mga kaibigan, kasama, ano na naman ng Seramia, ano na naman mga marites, ano sinasabi namin sa ating magiging Pangulo, niyuyurap natin ng pagkatao, hinihirap sa kung ano mga pagsasabihin, kung wala magawa. Hinahanap siya ng pagba, ngunit habang hinihirap sa pagba, kundi naman inaat ang sambayan ng Pilipino si Pilipino. Natin pa rin ng balik pag-uusya noong nakaraang administrasyon. Ngunit, nalakas ko ang aking loob na ako sa inyo. Tumingin, magpasa ako sa inyo. At sasabihin ko sa inyo, wala po akong kasalanan sa tao bayan, malinis po ang aking konsensya. Bago po mga katos, alam nyo, kung lalawin ka ng Quezon, dahil malapit sa aking puso, sapagkat ito pagpupo ang aking ama, bilang senador, Vice President at President, lagi po siyang number 1 dito sa lalawin ng Quezon. At kung ako ako, kung 2010, number 1 din ako dito sa lalawin ng Quezon. Kaya po kayo kapagkalito. Tinawagan po ang aking ama. Tinanong niya ako kung nasa ako, sabi ko, ito kayo
Gusto mo. Naglayo ko, Senador ko. Nakulong ko. Sisiguraduhin natin lahat na mananalo na tayo sa darating na eleksyon. Bago pa matapos, may bubuo nila po si Bongbong Marcos. At sigurado na may bubuo nila si Miguel. Di ba? At may bubuo nila rin si Vice President Inday Sara Duterte. Sigurado na. Number 27, Jim Vice President, maraming maraming Ang sasabihin, sino po rito yung kanina pag alas 3 ng umaga? Yung alas 4? Yung alas 5? Meron po kayong premyo ni Senator Nani Gadon! Alam niyo po, dahil ibigay ko siya ng perpari kanina, ang sinabi niya, ang mga taga-Quezon ay hindi! Ay hindi! Senator Nani Gadon ay! Ang bobo! Hindi lang yan! Ang mga taga-Quezon ay hindi! Ay hindi! Senator Nani Gadon ay! Ang bobo pa rin! Matagal ka naman natin! At siyempre po, ang maglilingkod ng tapat, walang iba kundi si Senator Dan Marcoleta! Yan po, nabanggit ko na po ang mga kandidato. Mga panalo na po sila. Kaya huwag nyo na po sila iboto. Ako na lang po iboto nyo. Good morning po. Hello. Pasensya naman kayo kung balikat ako para makikita ko. Kanina may nakita ko ako parang umali ang bibera dito. Ito ito, Miss Rina. Boom! Ano pangalan mo? Ikaw ba ay konsihal, SA, Mayor, Vice Mayor, Board Member? Hindi ka rito. Parang tapo kami babae para sa ako. Hindi na, ginawa mo sa ako, sinali ka doon, hindi mo. Hindi na. Good morning ka rin, Governor Suarez. Yan. Good morning ka rin kay Lola Jundoy. Yan, lolo ko niya sa tuhod. Kay Vice Governor Hernandez. Yan, sa kay Vice Governor Ministro, sa tuhod po natin sila. Siyempre, dinapitan mo na si Atty. Nani Gadon. Si Shervin, mas-ulas mo yan, manya. Bigay ko, sa akin ito bigay. Ano pangalan mo? Ha? Kaya Tilunan. Paano ako sa Pro Tilunan? Ilan taon na? Ako. Kulong ako rin. Ma'am! Opo, may ako. Sinusimis na. Pogi po kayo. Babae pa rin. Kamusta yung pag-aaral during alam na natin? Okay naman po, pero kung ngayon, hinaharap ko talaga yung bashing sa akin dahil boboto ko si Bigger sa akin. Yun! Sino ba ba niyo ang presidente? mahirap. Ang ating presidente ay BBM! Ay, sa taon ko? Mahina! BBM! Presidente! Iba yata sila. Uli ka na! Vice President?
coach sa akin na Ay, sige. napadala lang. Bakit ba? Baka mo na yan. Parang nanonood kami ng Korean Bella. Ano pangalan mo? Palakpakan po natin. Matagal ka na ba pulis? Ikaw yung dalaga pa? Sabi ka na, wala pa, bago ka sa pero. LGBT ka! Palakpakan po natin ang mga LGBT! Alam niyo ba na ako yung LGBT rin? Kung ginawa mo yung pelikula Jack and Jill. Di ba? So ikaw si Jack, ako si Jim. Opo. Buti na ito pala ako na. Ha? Hindi kami talo kasi ano siya? Pero iwasan mo siya. Manya ka na. Pwede ka rin tapos. Ay, mamano ko sa akin. Kung kayo ko pa ako. So, muli, maraming salamat na hindi ko na ito hahaba. Ang number ko ay Herbert Pistay Bautista number! Herbert Pistay Bautista number! Herbert Pistay Bautista number! Ano 10? 8 na mga kaibigan! Herbert Pistay Bautista para sa Dolor number 8. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Herbert Bautista. At ngayon nalamitan ng Quezon, ihanda ang sarili. At kasama natin po, JJ Suarez. Kasama din po natin ngayong umaga nito ang ating susunod na Vice Presidente, ang ating si